Let us read Psalms 25 verse 4 to 5 sa New King James Version. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. In you I wait all the day. Please be seated. Tungod kay hindi na naton malikawan ang paghulag sa Ginoo nga realidad na gid. Para sa akon, we mean business with God. Amo ni nga paghulag na dugay na nakon gi pangamuyo nga kon sa nagligad nga panag-on sa mga kasimbahanan nga din ginimbitar ko nausik ini karon mga muyo ta nga hindi naton mausikan ang pagpakamayo sa Dios. Amo na nga tandaan naton makato kita sa First Division. There are three ways. May tatlo kadalanon. Una, the ways of Satan or evil ways. May dalanon nga iyan ni Satanas kag dalan nga malauton. Second is the ways of men. Ano ning ways of men? One of the brilliant apostle of the New Testament nagsiling, basahon naton. Sa mga nagligad nga mga kaliwatan. Basahon ta? Sa mga nagligad nga mga kaliwatan. Nagtugot siya sa tanan nga kapungsuran sa paglakat sa iya kaugalingon nga mga dalanon. Nagtugot siya. Lingi abala ang imo nagligad. Lingi ang imo nagligad. Hindi bala sa imo nagligad paggusto ka sa imo dalanon? Way nagbuot sa imo? Way nagpugong sa imo? You are the captain of your soul and you are the master of your own destiny. Gitugtan sa Dios ang imo nagligad. To kay ang Diyos siya nga din, hindi siya lahog-lahog nga Diyos. Kung maghulag sa kabuhi sa tao, ipasad niya sa experience. Everybody say amen. Ano ang imo nagligad? Gitugtan sa Dios ang imo nagligad. Pagusto ka sa imo nagligad. Diin nagsugod ang revival sa imo kabuhi. Sa dira nga nakaplagan mo si Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Ito says, the God who created the universe, He is the God of free will. He is the God of freedom. He is the God of responsibility. Amo na ang Diyos Ang hambal dire. Sa tanan nga kapungsuran sa paglakat siya kaugalingon nga dalan. Dayon, ang ikatatlo nga dalanon, the ways of God. Paano mo ma-identify nga inidalanon sa kaaway sa Diyos, kag imo lang kaugalingon nga dalanon? Si Solomon
the wisest man in his generation, and he was experienced in the pursuit of wisdom. Nagsiling siya. Sa Proverbio Kapitulo 14, versikulo 12. Anong siling ni Solomon? Proverbio Kapitulo 14, versikulo 12. Mahimo nga naghunahuna ka nga ara ka sa husto nga dalan. Ha? Pero gali ang padulungan sini amo ang kamatayon. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mahibalaan mo nga dalanon na sa panulay. Mahibalaan mo nga dalanon na sa tao. Although nga gialaw sa Ginoo pag-decide ang tao tungod kay ang Diyos siya is the God of freedom and responsibility. Kay kung imo tun-ana daw maayo na nga dalanon, pero nagakadto na sa kamatayon. Amo na nga si Ginisos, siya ka sincero gid siya paghambal sa Mateo Kapitulo 7, 13 hangtod sa 14. Hangtod sa 14. Ako na basahon. Pero makitid ang puwertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan kag jutay lang ang nagaagi sina nga dalan. Palapakan nato na Ginoo. Amo ning dalanon sa Dios eh. Amo ning kung kaisa sa mga religious leader ang way ni gitudlo, especially sa mga extreme prosperity preacher. Gitudloan at the time that you receive Jesus Christ as your personal Savior, everything will be okay. Tauhay ka na. You will enter heaven sitting with a rocking chairs. Pero hindi gali. Nga, ang dalanon sa 14, kung balikon ta, alaw nga matatak ni sa aton pagkakristohanon. Siling padre, pero makitid ang puwertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan. Nabudlayan ka bala sa imo pag-alagad sa Dios? Ba eksperyensya ka bala nga nabudlayan ka sa imo pag-alagad sa Dios? May sakripisyo bala ka nga gialay sa imo pagpangalagad dira sa Dios? Konsiro ka, way ka ipakita. Useless ang kaluoy, grasya, kag paghigugma sa Dios sa imo. Tungod kay ang gugma, grasya, kag kaluoy sa Dios, amo nang magasustin sa imo panahon nga ara ka sa mabudlay nga dalanon sa pagkakristohan. Yes. Ano ang marka mo? We must be honest. Ano ang tatak sa imo pagkakristohanon? Anong ipakita mo? Si Apostol Paul, imo makita kung imo lang taon, maipakita siya.
Kulang isa, 39 kalatigo. Nakaagi sa gutom. Nakaagi sa lunod. Kag amo ni ang mga tatak sa iya pagkakristohanon. Siguro way matakaagi hanot. Way matakaagi lunod. Pero may naagyan ta nga nagpagutom ta. To kay gusto ta magsakripisyo pagi sa puasa sa pagpalapit sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Hindi hapos ang pagpuasa. Ara ka sa makitid nga dalan eh. Amo ni kung hindi itudlo sa mga preacher, dini itudlo sa mga pastor, imo makita it is an act of deceiving the people nga din may desire sa pagsulod sa katapusan nga kapahulayan. Di ba? Ang karon nga gitawag ya nga, ang karon nga mentalidad ya, pagdawat nimo kay Kristo Jesus, luwas ka na. Utod kag abyan, ang kaluwasan parihas ni dalanon. Nga kung magsulod ka diri sa simbahan, moagi ka sagit. Moagi ka sagit. Moagi ka sa portahan. Nagpaintindi at the time that you form an attachment to the personality of the Son of God, parehas ka ngara ka sa portahan. That is an act of admission. Pero as you go on sa imo pagkakristohanon, may mga butanggid na gi-require sa Ginoo sa imo, bisan pa sa pag-antos sa imo pag-alagad. Yes. May isa ka young people nga nailo na to sila. May pila ka utod nga siya nagsagud. Tutom siya sa pagsimba. Kag napadako niya iyang mga utod. Napadako niya paagi sa paglabada, paagi sa pagitog pag-ubra sa iban nga mga balay. Kag dayon naabot ang punto nga tungod sa sakripisyo guro niya sa nag-edad na siya nga kag mabuhi na iyang mga utod, makabulig na nagmasakit siya kag dito sa ospital. Nagbisita ang pastor. Nagsiling siya. Nagsiling ang pastor. Seryoso na iyak himtangan. Siling siya, Inday, kung ang Ginoo ya kwaon ka na sa Ginoo, kag magkitaay na kamo sa Ginoo, ano nga tatak? Anong ipakita mo sa iya sa imo pag-alagad sa pila ka tuig? Abi mo lang nagsiling ang ato nga babay. Siya ang ipakita na kon sa iya. Ining akong kamot na amuning nakubalon, nagkalapilas sa pag-atipan sa akon mga manghod nga waay na nag-atipan hangtod nga naglagko. Kag hindi lang. Ining kubalon ko nga kamot. Ginagamit na kung sa pagserbisyo sa iya balay. Pag limpyo si iya balay, kag ako nagapati, malipay ang Ginoo nga maglantaw sini tug kay may marka ang akon lawa sa pag-alagad sa iya. Palakpakan nato na Ginoo. Hallelujah. Ano? Ang bersikulo 13 lang tawa bala. Tanaw ang bersikulo 13. Ibalik sa bersikulo. Magsulod ka mo sa makitid nga puwertahan, tukin masangkad ang puwertahan kag malapad ang dalan nga nagapakadto sa impierno kag madamo ang nagaagi sina nga dalan. Tandaan ninyo ang dalanon sa tao, ang dalanon sa panulay, popular na nga dalanon. Tawhay na nga dalanon. Hindi na mabudlay nga dalanon. Amo na nga damo ang nag-agi. Damo ang nag-agi sina nga dalanon. Pero kung hambalan na ganin naton ang dalanon sa Dios,
Balikon ako na akong ginambal. There are so many precious and grand promises which our gracious, loving Heavenly Father has promised these people. But it so happened that problem, trouble, affliction, and sometimes tribulation are one of them. Damo siya mga promesa. Damo siya nga gisaad sa aton. Pero tandaan tagid sa mga lagad taka, parti ang pagsugata sa kabudlayan, parti ang mga pagsulay, parti ang mga kapipitan, tungog kay amo na ang dalanon nga din iya sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Amo na may mga pagsulay. Masiling ka nga na Kristohanon ko nga may mga pagsulay. Utod kag abyan, that is the evidence nga ara ka sa dalanon sa Dios. Ara ka sa dalanon sa Dios. Amo na nga ikatatlo na division. The serious problem of mankind. Amo ning serious nga problem sa mankind. Kakita ka problema sini. Number 1 is wrong direction. Hindi isakto ang imo ginasubay nga dalanon. Damo nagakalipay sa droga. Pero isakto ba lang nga dalanon? Damo nagakalipay sa sugal. Because it is a popular way. Pero isakto ba lang nga dalanon? Damo nagakalipay sa immorality. Pero the question is, isakto ba lang nga dalanon? Hindi. One of the serious problem sa tao nga hindi isa kalambot sa iya destiny. Hindi isa kalambot sa iya destiny because of the wrong direction. Yes. Kagdayon, misguided zeal. A feeling of strong eagerness. Hindi kay ang gitawag niya ang gitawag niya balatyagon, nga strong nga balatyagon ang magdetermine. Bisan ano na kabakod nga balatyagon, bisan ano na kagitawag niya balatyagon nga mabaskog, kung ina gitawag niya misguided. Ano nang word nga misguided? Hindi na ka sintro sa puntarya. Sang una sa gaintra pa kami tinunto. Kung mag-intra gani ka tinunto, may pusil kagid. Kaya kung may pusil ka, may revolver ka, hadlok na nang gadala sa hunting. Pero may danaw mid nga baligya nga karon lang na nag-ayo ang produktos danaw. Sang una, kuana, ini gitawag nagpaltik, way klaro nga group. May mga 38 nga din, imo makita iya, may mga 38 nga kung tiruho ni mo sirino, diri ka magtiro. Kay kiwi ang misguided. Kung tiruhon nimo magpractice ka sa saging na imo ilibuas tungog kay imo makita iya ang balaya kung imo lang taon hindi isintro kung kasi lapad ga dulot sa saging to kay way groove. Gitawag misguided. Amo na nga ang mga Amerikano ya imo makita ang China, ang gitawag Ruso, may gitawag sila nga guided missile. Guided missile. Nga imo makita ang sintro-sintro. Sa Kristohanon nga kabuhi, kinahanglan nga hindi ta mabiktima sa misguided feelings, strong and eagerness. Tungod kay
kung ara ka sa wrong direction, bisan ano ka ka-popular, hindi ka gikalambot sa imo destiny. Akong gibasa ang komentaryo sa kay Michael Jackson. Diyo, nakahibalo ka mo sino si Michael Jackson. Pinaka-milyonaryo, pinaka-popular. Pero nga napatay sa temprano. Pirti ang karisma. Tawo na kung mag-perform sa gitawag yakon, gasinggitan ang mga tao. Gahisterikal ang mga tao. Pero nga napatay sa temprano. Untimely ang iya kamatayon because of the wrong direction as misguided seal nga waay gagayad sa iya. Way Diyos nga ga tuytoy sa iya. Way pulong sa Diyos nga diin iya ginasunod. Kagdayon ang iya dalanon daw maayo pero ang katapusan kalaglagan. Lakpakan na ito na Ginoo. Misguided. Muna nga pasalamat nga mabatyagan naton ang paggiya sa Diyos. Lakpakan na ito na Ginoo. Ang pagtuytoy sa Diyos. Ang pagtuytoy sa Diyos. Tungod kay kung ara ning wrong direction, misguided nga gitawag yakwan, ang ikatatlo, masugot ka kag sa hindi, manaog kagid sa useless effort. Hindi makwinta ang imo pagpangabudlay. Everybody say amen. Kag ang pinakasubo sa tanan sa Christianity, kung ang imo pagpangabudlay sa katapusan nga kapanahonan, kung imo na isubmit sa Diyos, masiling ang Diyos, way ko kakilala sa imo, mamumuhat ka sa kadautan. Nga, ang evil nga dalanon, ang wrong direction, ang misguided, ang useless nga effort, ang muning pagpangabudlay, nga waay ga pangonsulta sa isa nga makasarang sa pagiya. I would like to repeat. Anong hambal sa Diyos kay Jeremiah? Anong hambal ni Jeremiah sa nagsigi na si alagad sa Diyos? Nagsiling ang si Jeremiah sa 10:23. I know that the way of man is not in himself. I know. I am persuaded. I am convinced that the way of man is not in himself. Ang dalanon sa tao, hindi ni kay iya kaugalingon ang dalanon nga matarong, ang dalanon nga husto, wala ni makita nimo sa isa ka tao. It is not in man to direct his steps. Nga, ang imo nahibalan, nagligad lang mo. Ang imo nahibalan karon. How about sa future? Mano ka? Pero kung may someone nga mag-guide sa imo, makasiguro ka nga makalambot ka sa imo destiny, to kay inang gitawag na nag-guide sa imo nga Dios. Imo makita ari ka pa karon, presente ari ka pa karon sa sini nga panahonan. Pero adto na dito sa future. Tungod kay ang Dios nga tong gialagad, He is the same yesterday, today and forever. Muning nawa o Ginoo na hibaluan ko nga ang kabuhi isang tao hindi iya. Inang laing translation. Hindi iya, hindi siya makabuot sa iya palaabuto. I know that the way of man is not in himself. It is not in man to direct his steps. Dayon, kung padayuno naton, ano hambal dre sa isa ka gitawag translation sa 119. Sa makanto kita sa ikatatlo. Mankind has to choose which of these ways. Wow. Amo ni kanami sa Ginoo eh. Gitugtan ta sa pagpili. Diin ta sining tatlo kadalanon. Mankind has to choose which of these ways.
Masiling ka nga, you are satisfied with evil ways, well and good. Imo na desisyon eh. Kung mintinahon nimo nga ikaw lang gid magbuot sa imo kaugalingon, ang imo lang gid ideya ang magairal sa imo kabuhi, will and good. Tuki ang Ginoo ya gahatag sa aton sing pag-decide eh. Hindi bala dito sa panahon nga diin sa hilimatyo na si Joshua, sa Josue Kapitulo 24, versikulo 15, nagsiling si Joshua, magpili na kamo sa sining adlaw kung sino ang inyo alagaron. Kung ang Diyos bala sa aton katigulangan, dito sa unahan sa suba, o ang Diyos bala na nagkuha sa anong halin sa Ehipto. Pero siling pa ni Joshua, para sa akon, napilian ko na. Nga ako kag ang akon panimalay, mag-aalagad sa buhi nga Diyos. Pagpakan na ito. Ako kag ang akon panimalay, alagaron na po na Diyos. May isa ka-translation dire. Siya do katahong nga translation. I really blessed with this translation. Na, imo makita dire, siling pa niya, I have chosen the way of truth. Gipili ko ang dalanon nga matuod among all others paths. Gipili ko ang dalanon nga matuod sa katung-an sa madamo nga mga dalanon. Everybody say amen. That is an ultimate decision. Amo nang pinakatahong nga desisyon. Amo ni katahom sini nga translation mo. Siling pa niya, my eyes have selected this. Gilantaw ko ni, kag akon ginpili ni. Waay nagpilit sa akon, waay nagpwersa sa akon. Nakita ko ini sa akon mga mata. I prepare this, I desire to walk in this. Gipreparahan ko kag ako magalakat sa sining nga dalanon. Where it exists a matter of preference and a choice, I have set them before my mind. Ini nga dalanon gibutang na kung sa akong pangunaw na as the guide of my conduct. Wow! Ini nga dalanon gibutang na kung sa akong pangunaw na kag amuni ang guidance sa akon pamatasan. Kagdan siling pa niya, I have made this observance the in and the aim of my life. Amuning akong sundon hangtod sa katapusan sa akong kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Pirti katahong nga translation. Muna kita. Muna nga. Gialaw ka sa Ginoo paglantaw. Natulan ng mga tao nga nakakita sa dalanon sa Ginoo. Huh. Yes, may mga budlay. Yes, may mga kasablagan. Pero nagmalipayon tungod kay imo makita ang dalanon niya sa Dios. Bisan pa may mga kadisgrasyan, bisan pa may mga kapipitan, mabatyagan mo ang satisfaction tungod kay ina iya sa Dios kag isakto na nga dalanon. Nunoy nagsiling. Nagsakay kami nga grabe ang ginutok. Siling siya, nami ni tungod kay mapakita naton sa Dios nga nagaantos ta sa aton pag-alagad sa Dios. Tama na? Ginpili ko ang dalanon sa pagkatutom sang imo pagsulundan. Gibutang ko sa akon atubangan. Huwag niya gibutang sa luyo. Huwag niya gibutang sa kilid. Huwag niya gibutang sa higad. Dra si atubangan. Nga bisan ano ang matabo,
Sundon niya ni hantod sa katapusan siya kabuhi. Palagpakan na ito na Ginoo. Makanto kita. Makanto kita sa San Juan Kapitulo 14. Dugay na nato ni ginawali. Pero the Word of God is inexhaustible. Bisan testingan nimo balik-balik kapag abi mo lang ang libro sa James, siguro mga 50 na ako nagipamatian. Pero sa kasi na kon pamati, kasi na kon basa, may mga bag-o nga mga butang nga imo matunan. Ano tamlan? Nagsiling si Tomas sa iya, Ginoo, wala kami makahibalo kundi in makadto. Gani paano namon mahibaluan ang dalan? Ini si Tomas praktikal nga tawo nimo. To see is to believe ni. Sa dira nga nabanaw ang Ginoo ya, gisugiran siya nga banaw ang Ginoo. Siya hindi kumpate. Luwas lang kon makahikap ko sa dinuslakan sa bangkaw si Akilid. Di ko magpate nga nabanaw. Praktikal ni siya nga tao. Pag abot ni nagpakita ang Ginoo, sini sa Tomas lakat dire. Tiyaw mo na. Kita na niyang Ginoo pero kinahanglan pagit siya ebidensya. Isya ihinol ang imo tudlo sa agis bangkaw. Tiyaw mo na. Iya pagigihinol. Kag nagsinggit siya, Ginoo ko kag Diyos ko. Praktikal ni siya. Lain ni siya sa iban nga mga apostoles, namangkot din siya. Paano namon mahibaluan ang dalan? Nagsabat si Jesus sa iya. Ato na ni ginasagulo. Ako amo ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kundi pagi sa akon. Plagpakan nato na Ginoo. Ano nga leksyon ang aton makuha dire? You must be aware sa sini nga gitog kamatuoran. Ano ang confession ni Tomas? The confession of Thomas, we know not the way. Why kami kahibalo? Why kami kahibalo? Abi mo lang, ang pinaka-problema sa tao karon sa sini katapusan sa kapanunan, ini pagkumpisal ba nga, waay ka nakahibalo? Kaya bisan waay ka nakahibalo, tumuan mo nga nakahibalo ka. Everybody say amen. Hindi ka mag-angkon nga waay ka nahibalan. Mahuya ka magkumpisal, nga waay-waay ka. Everybody say amen. Kagtandaan na to ni, kung hindi ka kalambot, nga magsiling, nga diin, pareha kay Tomas, we know not. Why kumi kahibalo? Jesus will not reveal Himself as the way. Makareveal lang siya nga siya ang dalan kung magkumpisal ka nga why ka nahibalan sa dalan. Kagamo ni pinakabudlay karon. Gikilala sa tao nga ang reliyon dalan. Gikilala sa tao nga ang Diyos dalan po na. May mga tao pa karon nga imo makita iya mga apostolis. Lantaw na sa YouTube. Hindi kong pabli nga. Brother lang. Apostle, prophet.
Nagaduso sa kaugalingon nga dalanon man. Utod kagabihan, in the pursuit of serving God, in the pursuit of learning, kinalan, there must be an emptiness. Kinalan, how asanta. Dito sa training school, ining gitawag niya pagkumpisal nga, wala. Why na ni? Magwali ka dito sa tukay lain-lain ang gitawag niya panahon sa devotional, lain-lain ang exhortation. Pamatiyag nimo gatiknot na. Pero ang gitiknot sina, istorya nga kaladlawan, hindi Biblia. Ipamangkot dito ang isa sa mga upo ng mga pastor nga, mga kaladlawan man ang imugi tiknot. Isa, bersikulo, damo na sa Biblia, pero kaladlawan, jutay lang eh. Nga, puno na mo. Si Tomas yan, nagsiling ginoy ko kahibalo. Kagdayon, amo nang gipaabot sa Dios kay Tomas. Amo na nga ang Ginoo nagsiling, gireveal niya iya kaugalingon, imo makita, Tomas, ako ang dalan kamatuoran kakabuhi. Way si makalambot sa amay, kundi paagi sa akon. Jesus will reveal Himself as the way when we confess that we know not. Kung ato ni kumpisal nga, may way pata na hibali. Itong hambalblan akon, may alam ko nga, gitawag iya nga kwan, alam ko nga, gitawag iya maestro, muna kung may necrological service dira, kag ako ang nagwalig kadto na siya pumati. Sadra ka nakita ay kami for so many years. Mangkot siya di, John, kamusta ka? Nagisugiran ko siya sa akong mga naagyan hantod sa ministry. Mga 45 minutos, sige siya pamati. Nakonsensya ko kay ako lang gaantog mo. Ingko sir, hipos ka naman, way magikaga komentar. Eh siya, John, listening is learning. Palagpakan na ito na Ginoo. Kung di ka kabalo mamati, hindi ka gikatuon. Ganito, blan na di simbahan. Ini mga taong nagsimba na rin nga panahon sa walig istorya, why na puno na ng ulo. Bisan imo na ibalwiton, why na nasudli sa pulong sa Diyos. Nga, listening is learning. Amo ni si Tomas. Nga, si Jesus, being the way, He is a guide to the wandering. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang tao karon gasala mo. Tuko kay imo makita ang reliyon nga pasalig. Kita may kaugalingon tang reliyon. Tuko kay hindi mata mahimo dakpon man ta kon gitawag ya hindi ta gitawag ya magparistro. Pero ang aton reliyon waay naton gihimo nga labaw kay Jesus tungod kay nakahibaluta nga kita nga ari diri nagatalang-talang ta na isakto lang ang aton paghangop sa kamatuoran because we have experience of deceiving knowledge of Jesus. Palagpakan nato ng Diyos. Tawala? He is a guide to the wandering. Kung imo lang taon, imposible ang mga sa Israel makalambot sa promised land. Kung way guidance. 40 ka estasyon. Pero nakalambot sila tungod kay may panganod nga nagaguide sa ila. Palakpakan na ito na Ginoo.
May pillars of fire nga nag-guide sa ila. Kagdayon nakalambot sila pagtabok sa Jordan River tungod kay way sila buhi sa Dios hangtod nga di nakalambot sila sa promised land. Kay balubla ka mo, kung ang Diyos siya imo guide, hindi kaniya pagpabayaan. Hindi kaniya pagpabayaan. Magtabo ka sa kamatayon, pakadto sa kabuhi, nga ara gid siya. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi kaniya pagpabayaan. Waay sing tao nga nag-alagad sa Dios nga gipabayan. Waay. Tanawan na si Moises. Ano ang pribiliyo nga gihatag sa Dios sa iya? Siya lang ang nakadawat sa pribiliyo nga para sa akon. Amutong pinakadako nga pribiliyo sa kasaysayan sa redemption nga diin ang naglubong sa iya Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kag ang hambal sa Biblia, ang lubong ni Abraham nakita na. Ang lubong nila ni Jacob nakita na. Ang lubong sa mga propeta nakalkala na. Pero ang lubong ni Moses, waay say nakakita tungod kay imo makita ang naglubong Diyos. Gilubong sa Diyos. Kagdayon sa paglubong, ara ang pinakagamhanan ng arkanghel nga mo si Michael nga nagabantay. Entonces, ang lawas nga gigamit sa Dios, tandaan na to ni, ang imulawas nga gigamit sa Dios, ang imulawas nga gialagad nimo sa Dios, ang imulawas nga may tatak sa pagserbisyo sa Dios, ina nga lawas siya do na kamahal sa itutulok sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Na kinahanglan ang imulawas magamit ni para sa Dios. Kaya kung ang imo lawas, ikaw lang nagamit-gamit, ikaw po nagpremyo sa imo. Kung ang imo lawas, gigamit lang sa kumpanya ang imo giubrahan, premyuhan ka sa kumpanya, premyuhan ka sa tagya sa sinda. Pero kung ang imo lawas, gigamit ni sa Dios, ang imo lawas, imo makita mahal ni atubangan sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kung ang imo lawas gigamit sa pagpangamuyo, kung ang imo lawas gigamit sa pagpuasa, kung ang imo lawas gigamit sa pagserbisyo, sa pagpaidog sa kausa sa Dios. Amo na nga lawas. Nung hambal sa Biblia, bulahan ang nagkalamatay sa kay Kristo Isus. To kay ila binuhatan, magasunod sa ila. Ang akong tiyo nagsiling, Noy, sa pagkabugto sa kabuhi sa isa ka Kristohanon, silyado na ang iya binuhatan. Silyado na. Kagdayon, ang mag-ukab sina, hindi malulunda. Ang mag-ukab sina nga binuhatan, ang Ginoo nga iya gialagad. Kay ina nga binuhatan, para na sa Ginoo, iya gialagad. Palakpakan na ito na Ginoo. Para na sa Ginoo. Entonces, kung para sa Ginoo ang imo pag-alagad, para sa Ginoo ang imo pagserbisyo, imo makita sa ipak na. Ito kay malambot kita sa katapusan sa atong dalanon, sa giimpake na ang magbukasi na ang imo gipatuhuyan, ang imo gialagaran, kagula sing iban, kundi ang Diyos, si Kristo Jesus. Pagpakan na ito na Ginoo. Dahil magkanto kita. Na? Amo na yung pinakatahoma. As those who really know Christ as the way. Mangkot ko, ansap ko nung kamot sa nakakilala sa Ginoo nga siya gidandalan sa imo kabuhi. Ansap ko nung kamot. Baw ka nami. Di mo lang kita na sa Ginoo mo. May bonus niya. amuning undiscovered nga passage sa scriptures. Those who really know Christ as the way will soon learn. Kung ara ka sa dalon sa Ginoo, madiskubrihan mo siya nga sa imo guidance, imo guide, sa imo kabuhi, siya ang gitawag nagtuytoy sa imo makita, masugot kag sa indi,
matun-an mo that He is much more than the way. Everybody say amen. Imo madiskubrihan nga mag-reveal sa nga hindi lang siya dalan. Everybody say amen. Everybody say amen. Allow pagkuha sa sini nga kamaturan. Sa dira nga ara ka sa dalanon sa Ginoo, sa dira nga siya magtuy-tuy sa imo, madiskubrihan mo, masugot ka kag sini kung ikaw matutom sa pag-alagad siya, madiskubrihan mo nga hindi lang dalanon ang imo ma-enjoy. Ano imo ma-enjoy? Dugangan ka. Only Christ adds truth and life. Palapakan na ito na Ginoo. Sa dira nga ara ka sa dalanon sa Ginoo, imo makita dugangan kanya kamatuoran. Reality. Ano ning realidad? Pa-eksperensyahon kanya sa tuod-tuod nga eksperyensya nga imo gikinahanglan. Palakpakan na to ng Ginoo. Pa-eksperensyahon kanya. Ito kay nakahibalo ang Diyos nga din imo makita sa sini nga panag-on damo sa mga tao living in unreality. Inang word unreality bala. Magambal gani ka, why substance? Why essence? Why unod? Kung sa kinhason niya imo makita tukiba lang. Makaon mong tukiba? Hindi. Sa sining katapusan sa kapanunan ng Ginoo, He's uttering to feed His people with reality. Gusto siya nga pa-eksperensyahon ka sa area sa pagpangamuyo, nga sabton giniya ang imo pagpangamuyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Pa-eksperensyahon ka niya nga din imo makita, mabatsyagan mo siya nga siya magpakaon kang magsagod sa imo kag magpabisti sa imo. And that is reality. Pabatyagon ka niya nga din imo makita iya, sobra siya magsagod sa imo asawa, sobra siya magsagod sa imo kabataan, sobra siya magsagod sa imo bana, tukay siya ang tag-iya sa imo kabuhi. Amo nang bintaha kung ara ka sa dalanon sa Dios. Amo nang bintaha. As you walk in the pathway of life, kag siya ang imo dalanon, imo makita iya kapidingan sa truth. Ano hambal niya? Know the truth, and the truth shall make you free. Ang realidad, ang hilwayon ka niya. Ang truth nga imo nahibalaan, imo makita will create reality. Hindi lang kay patawaron niya ang imo kabuhi. Hindi lang kay hatagan kaniya sang assurance, kundi imo makita mabatyagan mo nga din may transformation sa sulod sa imo kabuhi. And that is reality is all about. Yes. Hindi ka na masugiran kung imo makita iya. Hindi ka na kung mamati ka sa gitawag iya. Iban nga ginpakamaayo sa Dios. Magmalipayon ka man tungo kay imo ang na-experience sa iban nga pagpakamayo. Imo man na-enjoy. Palakpakan na to na Ginoo sila. Kung sila gipakaon sa Dios, gipakaon ka man. Kung sila gibistihan ka man, because we are serving a reality God. Diyos siya sa realidad. Siya gusto silang gitawag yan nga, ulo istorya lang. Agdayon, anong iya idungag sa aton? Truth and then life. Pagkakan na ito naging. Kay balob lang ka mo makaturan, nga eternal life, hindi lang kay nag-consist na sa duration of life. Na masiling ta, nag-alaga ta sa Ginoo for the sake of eternal life. Sa biblical nga interpretation, especially sa mga Hudyo, ang eternal life, duhan eh. Number one is duration of life. Anong word nga duration of life? May sugpon ang imo kabuhi. Hindi matapos sa kamatayon, kundi may sugpon. Hindi bala mo na aton kiasahan nga sugpunan ta sa Ginoo. Siling sa Ginoo kay siling pa sa Revelation, siling pa dyan di bilab natumba ko nga daw patay. Pero iya ko giuyatan, di ka mahadlok.
Siling pa niya, fear not. Ako ang napatay, pero buhi ko karon, kag hindi na ko mapatay. Palakpakan na ito na Ginoo. Siling siya, Juan, ang ako na eksperyensyahan, amo pod ang imo ma-eksperyensyahan. Buhi ka karon, mapatay ka, pero buhi ka hangtod sa way katapusan. Pero ang eternal life, hindi lang kay absolutely nag-refer sa duration of life. It refers to the quality of life. Nga ang mga tao nga may eternal nga kabuhi, nagakabuhi siya sa mga butang nga din hindi mamalat yun. Kasi lang ka, paano niya ma-explicar dyan? Amo na nagakabuhi ta sa gugma. Palakpakan na ito na Ginoo. Kay ang gugma hindi na mapatay. May mga record nga napatay ang naghigugmaanay, ang naghigugma, pero ang ilang gugma nagpabilin. Ito kay ang gugma hindi na mapatay. Napatay sa krus si Ginisos, pero ang iya gugma hangtod karon nangin epektibo para sa aton. Palakpakan nato natin. Ito says, balayon sa Ginoo ang paghigugma sa imo as equality of life. Nga naghigugma ka sa Dios, naghigugma ka sa imo isig katao, kag naghigugma ka sa imo kaugalingon. Siguro madula ka, pero ang imo gipatuhuyan sing paghigugma sa imo isig katao nga nabilin, pagadumdumo na to kay hindi na mapatay. Palakpakan na to na Ginoo. Sige ni siya napatay. Amo kan inang ibo makita sa dito sa St. Helena, kuloy ko nagsala, sa katapusan nga panahon ni Napoleon Bonaparte. Nagsiling siya sa iyang mga general. Nakahibalo ka mo sino ni si Kristo Jesus? Siling nga iyang mga general. Nakabati kami pero di kami switos ini. Siling si Napoleon Bonaparte, sugiran ta ka mo. Since from Alexander the Great, Julius Caesar, Charlemagne and I, amon gipakurog ang bilog nga kalibutan by means of violence and force. Gipakurog namon, ikungkirar namon kalibutan. Pero ini siya, sugiran ta ka. Iya gikumbinsi ang bilog nga kalibutan, hindi sa espada, hindi sa gitog pinatyanay, kundi gikumbinsi niya sa iya paghigugma. Kag ang iya paghigugma, way kamatayon sa kasing-kasing sa mga tao nga nag-alagad sa iya. Amuna kung magbalik ta sa teksto. Ibalik ang teksto. Show me your ways. Ipakita sa akon ang modalan. Hallelujah. It is a prayer. It is an open prayer. It is a sincere na prayer. Wala na. Dito sa Prayer Mountain, ano to mga testimony gay na really blessed. Sa gibuksan nila, tagipusuon sa presensya sa Diyos, nabatyagan nila nga ang Diyos siya nagpakita sing makatilingala nga butang sa ila kabuhi. Palakpakan natin. Nga kung ang Ginoo gali maghulag, malipatan mo ang ara sa imong palibot. Sinunoy sa naghulag ang Ginoo? Dugay siya. Daw siya nag-isahanon kuno upod sa Ginoo. Kagdayon, nakamata siya nga silang gatindog ang tanan galuhod na. Amo na ang Ginoo kung magpaki. Ang imo prayer yan. It is a prayer. Show me your ways. O Lord, teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. On you I wait all day. Amo na yung aton kabuhi.
Ako nagapati kung ang Ginoo magayad sa aton. I really convinced mahimuon pag Ginoo sa atong tugatungan. May mga simbahan nga diin. Kung imbitahon ng pastor, sige promesa. Pero walang nangyari. Nga, kung lang taon nimo ang Diyos, hindi siya maghulag. May price tag siya. Pariya siya sa imo makita iya. Kadto ka sa City Mall, kadto ka dito sa may mga price tag na. Ano ang gusto mo baklon, may presyo na. Ito sis, kung gusto ka sa dalanon sa Diyos, may himuon ka nga presyo, kagdayon, mga muyo ka, show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Ano to? Show me your way, teach me, lead me. Tudloi ko. Ipakita sa akon. Tudloi ko, tuy-tuy ko, tudloi ko. Di kun wala ni. Hindi ka matudloan. Kaya nagapati ka nga, ikaw nang gatudlo. Utod kag abyan. Bisan ano rangko mo sa simbahan. Bisan anong abilidad mo, imo makita iya. Siling paniwats man kita tanan, butangan, gid gitawag ya. Aton ipaubos ang aton kaugalingon, kag tatakan, tang literal ang aton likod, nga nagkahulugan. We are still a learner. Palakpakan na ito na gina. Gatuon pa ta. Amo na nga pangamuyo kita sa Ginoo. Nga hindi ta niya pagpabayan. Magatindog na. For being with us. Till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Cadiz. God bless